lahat. Sa tingin ko, 20 years old and above ang gagamitin natin ngayon kasi marami na ngayon na high blood eh. So, ang kailangan natin, number one, ay yung blood pressure ninyo po sa lahat ng nanonood sa atin, kailangan mas mababa sa 140/90. Mas ideal pa nga sana kung ang blood pressure nyo 120/80, yan ang pinakamaganda. So lahat ng nakikinig sa atin, kapag lampas 140/90, kahit eksakto lang dito, sa tingin ko, kailangan nyo na mag-dieta, magbago ng kinakain, bawasan na yung alat, at kung mataas, sa tingin ko, kailangan magpa-check up sa doktor at baka kailangan nyo uminom ng gamot na maintenance para sa high blood. Meron tayong pag-aaral na nagpapakita na yung mga taong umiinom ng gamot sa high blood, umiinom ng gamot sa diabetes, sa blood sugar, ay mas humahaba ang buhay ng 9 to 10 years. So halos 10 taon ang dinadagdag sa buhay nila. Palagay natin, ang life expectancy nyo aabutin ay 70 years old. Pag umiinom kayo ng maintenance na gamot, nakokontrol ang blood pressure, aabot kayo ng 80 years old. Plus 10 years eh. So kung life expectancy ninyo ay 80 years old, aabot kayo ng 90. Ganun na kaganda yung mga gamot ngayon. So yung blood pressure 140/90 pinakamataas at wag din gaano lalampas. Sa blood sugar naman, ang normal is less than 100 milligrams per DL. Yan ang pinaka-normal. Pero para sa inyo, pwede natin gawing limit ang 126 milligrams per DL. Ito yung cut-off ng diabetic eh. Para sa akin, maganda, hindi kayo lalampas sa ganitong blood sugar, itong 126. Bakit po? Kasi pag lumampas, maraming komplikasyon eh. Kaya sa lahat na nakikinig sa atin, hindi ko kayo makita, pero dapat tataas nyo yung kamay ninyo. Taas nyo yung kamay nyo kung kayo ay lampas sa 126 milligrams per DL, hindi po maganda. Kung hindi umiinom ng gamot, uminom na ng gamot. Kung kailangan nyo ng insulin injection. Kung kailangan nyo mag-dieta. Bakit? Pag may diabetic, Facebook Live honest po tayo, pwedeng umabot sa dialysis. Yan ang sinasabi ng ibang eksperto. Ang diabetes, ang number one cause ng dialysis. Kaya pag hindi nagamot ang diabetes, posible umabot sa dialysis. At pagka nagda-dialysis, posible humantong sa, sabi nila, D is kamatayan. Ito yung sabi ng isang expert, hindi ako nagsabi. D daw Stage 1, diabetes. Stage 2, dialysis. Stage 3 is death daw. Ayoko kayong takutin, pero ibig sabihin, yung unang D pa lang ng diabetes, wag na natin palampasin. Ang umaabot naman sa dialysis and death, yung mataas na blood sugar. Kaya pinapakita ko sa inyo, napakahalaga nitong number nito, 126 milligrams per DL. Huwag tayo lalampas dito. Sa blood pressure, ganun din, huwag tayo lalampas. May gamot sa high blood, napakaganda. Tulad ng mga amlodipine, losartan, sa diabetes, may gamot. Tulad ng metformin, glycoside, may insulin, murang-mura lang yan. Mga less than 10 pesos lang dapat ang gamutan nyo. Ito naman isa sa heart rate. Yung tibok ng puso, mas gusto ko less than 90 beats per minute lang Oo, Doc Lisa. 90 beats per minute lang. So, pag less than 90, mas maganda yan. Kasi kung masyado mabilis ng tibok, ibig sabihin, nahihirapan yung puso. So, ito lang basic na ito. Siyempre, sa timbang, wag overweight. So, pag-control ang blood pressure, control ang blood sugar, maganda heart rate, hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, yan naman iniiwasan natin, malamang plus 10 years na yung buhay nyo, mas safe kayo. Pero kung lampas kayo dito, marami nakikinig sa atin sa FB Live, lampas dito, paki-share, paki-tag, yun naman layunin natin kasi magiging maikli talaga yung buhay. Mura lang ang gamot, Huwag natin, ito mabilis lang. Bawas alat, bawas taba, mag-exercise, inom ng gamot, okay na, Tapos sasabayan mo ng dasal, yung dasal sa dulo. Pag ginawa mo na yung trabaho natin na ayusin yung katawan natin, alagaan yung katawan natin. Diba? God helps those who help themselves. Yan nga ang kasabihan. Tapos, meron akong papakita mga tips. Ito ipapakita natin mamaya,
ito mga exercise tips. Marami sa inyo, masakit ang balikat. Okay? Sakit ang balikat nila. Ano, sakit ng mga balikat. Papakita natin. Okay? Papakita natin mamaya kung paano lalagyan ng tennis ball dito sa balikat para mabawasan. Kasi naiipit itong mga muscle na nakapaligid dyan. Ito yung muscles natin sa balikat. Yan, sakit ng mga balikat nila. Okay. Dito sa may trapezius, ito ilalagyan natin ng tennis ball mamaya. Papakita natin paano gagawin ni Doc Lisa. Hihiga siya. Dito natin ilalagay yung tennis ball sa trapezius, pati dito sa may leeg. Kailangan po meron kayong tennis ball. Mura lang ang tennis ball. Yung mga baka may naglalaro ng tennis na luma na yung bola nila, kunin nyo na lang, ha? Kung bibilin, siguro mga 100 pesos. Yung iba naman, masakit ang balakang at masakit ang sa puwet. Dito, di ba? Namamanhid, masakit dito sa puwet, dito sa may side ng paa, sciatica ang tawag niyan. Dito naman nilalagay ang bola mamaya. Papakita ko kung saan lalagay. Dito, sa may tabi ng likod, sa may puwetan. Yan, papakita natin. Kasi naiipit ang ugat. Ito mga treatment natin for sciatica. Yan. Tapos, sa back pain, pwede rin natin pakita sa mga sumasakit sa likod. Ito yung mga stretches na pwede natin ipakita. Pakita natin itong mga stretch. Yan, habang nakaupo. At ito. Yan. Papakita ni Doc Lisa yan mamaya. Ito ay pinakasimpleng stretch lang pag nakahiga kayo para sa masakit ang likod. Yan. One knee to the chest. At dalawang knee to the chest. Yan. Tapos mamaya, ang huling ide-demo natin itong sakit ng talampakan. Kita mo, sakit ng Sino ba sa inyo masakit ng talampakan? Meron tayong mga massage, paano tatanggalin yung sakit sa talampakan. Tawag natin dyan ay plantar fasciitis. At papakita natin mamaya ang mga tips para sa masakit na talampakan. Okay, Doc Lisa, i-demo na natin. Salamat sa pag-like, salamat po sa pag-share. Ito, hinanda na natin ang ating demo. Dami na nanonood sa atin, ha? Dito muna tayo, Doc Lisa. Pakita ko lang to, ha? So, una natin papakita ay yung masakit ang sa likod. Diba? Pwede katulad nito. Masakit dito sa may ulo niya. Tapos dito, masakit dito sa may likod, sa upper back. Tapos isang lalagyan natin ng bola dito sa may side. Papakita ko lang po sa inyo. Ito po ang ating spine, ha? Okay, ito ang spine natin. Sa likod yan. Ito Patalikod. Patalikod. Ito yung likod ng model natin. Ito yung spine natin. Yung bola po, papakita ko sa inyo mamaya, hindi nyo ilalagay dito sa buto mismo. Ha? Huwag nyo ilalagay sa buto kasi masakit yan, eh. Ilalagay mo sa tabi ng buto. Sa side ng buto. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung sa likod. Ito yung sa may puwetan natin. Pag umuupo tayo, di ba, hawakan nyo sa puwet nyo, parang may matigas yan. So, ilalagay itong bola dito sa side. Dito sa side. At dito, may laman dito na QL ang tawag dito at dito sa may puwetan. Pag dito naman sa model, dito natin lalagay yan. Sa may side at dito. Sa may side at dito sa kabila. Yan, ipapakita yan ni Doc Lisa. Pag sa leeg naman, ayaw mo rin ilagay dito sa gitna. Sa cervical bone, gusto mo dito sa side din. At dito, may malaking muscle dito na laman. Dito natin ikakabit yung bola. Okay? Ipakita natin. Doc Lisa. Higa tayo. Dahan-dahan. Pakita mo si Doc Lisa. Humihiga. Okay. Higa siya. Yan. Kamusta? Naligo ka ba ngayon? Yes, naligo. Yan, kita mo, ha? So, umpisahan natin ang pag-press dito sa likod. Doc Lisa, describe mo nga muna habang kinukuha ko yung script. Okay.
Sa una natin gagawin, kumuha po tayo ng tennis ball. Pwede yung mga pinaglumaang tennis ball o kaya naman pwede rin yung bago na bibili po ito sa lahat ng mga sports shop. So madali lang ho itong bilhin, hindi naman ang maganda kasi sa tennis ball, medyo matigas, hindi mapipipi pag hinigaan ninyo. Okay. So, ang first, papakita natin na demo natin. Pwede nyo naman ulit-ulitin ito, ay ilalagay natin dito sa leeg. Yan. Sa occipital muna, Doc Lisa. Sa upper neck. Yan. Yan, sa may occipital area, isasapul nyo dyan. Tapos, habang nakalagay sa leeg, dahan-dahan lang, pwede mo ikot-ikutin dahan-dahan ang ulo nyo. Slowly lang, dahan-dahan. So, pinapalambot natin yung muscle doon sa ulo. Yan ang nagkakos ng headache. Hindi naman ma-i-injure yung leeg ninyo. Especially, syempre, kung wala naman kayong problema talaga sa leeg. Kung meron talagang masakit o may namamanhid, papacheck tayo sa doktor. Pero kung sa ordinaryong sakit ng ulo, pwede to. Kasi ang bigat lang naman ng ulo eh. Tapos hindi lagi isang point, iiba-ibahin mo. Minsan mas mataas konti. Dito, 2 points dito sa may taas. Sa occipital, 2 points. Tapos ibababa mo yan. Ha? So slowly. Gaano katagal to gagawin? 20 seconds, pinakamahina, up to 2 minutes, up to 3 minutes. Pinakamatagal, 3 minutes. Kadalasan, kung masakit nyo sa ulo nyo, first 20 seconds, masakit pa rin eh. Pero after 20-30 seconds, yung masakit na nararamdaman yung matigas na nodule, lalambot yon at magiging masarap na ang pakiramdam hanggang 3 minutes. So kung masikip ang mga muscle nyo, first 30 seconds, expect nyo na masakit. Ang kasunod naman natin gagawin dito sa may trapezius. Yan o, yan. Hindi sa, ito, ang laki ng braso eh. Hindi sa scapula. O, tabingin ka nga, Doc Lisa, pakita natin trapezius. Yan. Ito yung scapula niya. Hindi sa scapula. Doon tayo sa laman natin ilalagay. Dito tayo sa may laman. Yan, sa trapezius. Konting baba pa, Doc Lisa. Yan, konting baba. Okay, yan. So, nakita mo, inipit natin dito. Oh, kamusta pakiramdam, no, Lisa? Okay naman? Oh, so, Itama nyo dun sa laman. Oo, habang itinatama sa laman, sige, pwedeng nakahiga lang, pwede mong galaw-galawin yung katawan mo para ma-eksakto doon sa pakiramdam. Anong pakiramdam dapat? Pakita natin tennis ball, ha? Dapat ay parang masarap na masakit. Masarap na masakit ang pakiramdam. Tapos ang gagawin sa kamay, tataas ang kamay, Doc Lisa. Raise lang. Ito lang, left lang. Tapos ikot-ikutin mo yan. Yan. Pakita natin ha. Bita-bita. Pakita. So ano pinapakita natin iniikot? Habang iniikot niya yung kamay niya, lakihan mo pa ikot. Yan. Dada. Slowly, slowly. Very slow. Habang iniikot niya, nagagalaw yung muscle sa likod. At dapat nagiginhawahan ang pakiramdam. Hahanapin nyo. Kung hindi maganda yung pwesto noon, hanap nyo sa pwesto mas maganda. Okay? O, ano, Doc Lisa? Anong pakiramdam mo? Ikaw mag-explain. Itama po dun sa laman at iikot-ikutin po itong kamay kung saan nandun yung bola. At mamaya naman, dun naman ho sa kabila. Ano pakiramdam? Dapat nare-relieve yung mga kirot na nararamdaman nyo dun sa laman ninyo. Kasi kung wala nga kayong magmamasahe, ito yung talagang kailangan nyo. Ginagawa ko to sa gabi, kung may masakit, matutulog na ako, katabi ko tong tennis ball. Ayan. So, sa ulo, pinapakita ko sa inyo, plus sa shoulder. Sa kabila naman, Doc Lisa, pakita mo. Palagay natin, sa kabila natin ilalagay. Sige, ikot tayo. Pakita natin yung kabilang ulo. Okay. Sige, baba. Yan. Sa other side. So, ganyan. Sa shoulder. Ikutin natin ang shoulder. Sige, ikot, ikot. Habang nakaipit yung bola. So, pwede nyo gawin yan sa ulo at sa shoulders. Ngayon naman, ang next, papakita namin sa inyo, paano kung masakit naman yung likod. Diba? Ito yung pinakita kong model to. Sa likod naman. Daming may masakit ng likod.
So, ito pinakita natin sa leeg. Ito yung mga points na pinakita natin. Tennis ball dito, tennis ball dito. Huwag sa buto hindi sa scapula. Baliwala ako sa buto dito sa laman. Ngayon naman, dito tayo sa QL, quadratus lumborum. Meron dyan isang special na mga muscles dito. Talagang nagdidikit-dikit yan. Yan yung pinakamasakit dito sa may side. Andito yung puwetan, andito yung likod, nandito yan sa may side. Papakita natin kay Doc Lisa. Okay, yan ang bola. Hanapin natin yung point. Bandar yan, konting baba pa. Yan, sa baba ng muscles. Okay, sige. Tapos habang nakalagay sa likod yung bola, Doc Lisa, pakita natin yung bola. Yan, sige. Habang nakalagay yung bola, ginagalaw-galaw niya ang kanyang paa para mahanap yung pinakamasarap at masakit na parte. 30 seconds up to 3 minutes. 30 seconds up to 3 minutes. Mas gusto ko na sa isang medyo firm na mattress kayo. Kasi kung sa kamang malambot, baliwala, lulubog lang yung bola. Pag ginawa niyo naman sa sahig, pwede rin naman, minsan lang sobra tigas pag sa sahig Ngayon, kung gusto niyo mapuruhan yung pagtama doon sa likod ninyo, sa middle back, sinabi ko nga sa inyo, di ba? Huwag sa buto, doon na sa may laman. Ang isang technique para masapul yung masakit sa likod, sa mga OFW, itong Doc Lisa, ito to, D4 mo to. Yan. So, pinapa-D4 natin yung paa niya, tapos mas masasapul ngayon. Mas masasapul ngayon. Ito. Yan. Mas masasapol yung mga muscles doon sa likod. Pakita mo, Doc Lisa. Yan. Nasapol na siya. Doon yung bola. Ikutin. Ilang points ang titirahin natin sa likod? Ideally, 3 point. Yan ang first point sa may quadratus lumborum. Next point, ibaba mo konti. Hanapin nyo, iba-iba ang masasakit sa bawat tao. Yan. Second point yan. Ikot-ikutin mo. Yan, sige, sayaw. Tama-tama lang yung sakit Gano'ng kasakit? Siguro kung 1 to 10, 1 hindi masakit, 10 sobra sakit. Ang gusto kong sakit siguro mga 5 o 6. Hanggang 5 o 6. Huwag yung 10 na sobrang sakit. Tapos after 30 seconds, mababawasan dapat yung sakit. By 3 minutes, yan. Okay, nililipat niya. Dapat ako mag-demo nito kasi ginagawa ko to. Bawat isang linggo, ginagawa ko to 1 beses. Ewan ko kung na-experience yung nararamdaman ko. Pakita ko lang Alam nyo, talagang ginagamit ko yung tennis ball na yan. Yan, pinapakita ni Doc Lisa. Ganyan talaga ginagawa ko. Pag madaling araw, ewan ko kung na-experience nyo to Nagpakonsulta na ako sa doktor, hindi nila alam ano to. Pero feeling ko, dahil na-experience ko, ma-experience sa maraming tao. Minsan, dito sa may upuan, di ba? Lagi tayo nakaupo. Siyempre, nakaupo, tumitigas yung muscle doon sa sit bone, sa may puweta natin sumasakit, doon sa buto. Sa buto. Yung mga bikers, alam niya yan Doon sila nakaupo sa sit bone yung buto sa baba. Minsan, madaling araw, kung medyo malamig, sumasakit, para nag-i-spasm dito sa akin. Pag nag-spasm yan, kala mo madudumi ka, pero hindi ka naman madudumi. Ang gagawin ko, walang magmamassage, kukuha ka ng tennis ball, isasapul ko dito, doon sa masakit na parte, sa may puwetan, tapos iipitin ko ng 30 seconds to 2 minutes. Mga 2 minutes, 3 minutes, pag naipit yun, tanggal yung sakit. Tanggal yung sakit. Kasi yung muscle natin, meron niyang on and off may trigger point Pag na-on siya, sakit. Konting galaw lang hihilab na. Naipit na ugat. Hindi talaga ugat yung muscle naipit. Tapos after 3 minutes, pag na-massage mo maigi, mag-off yan. Pag nag-off, kalmado. Ito, pakita natin ito ginagawa ni Lisa. Ito yung ginagawa ko sa gabi. Ikaw na lang mag-demo. Yan yan. So, banda roon sa may sit bone. Yan ang ginagawa ko. Actually, minsan hindi ko na iniikot-ikot Pag nasa pull mo na eksakto, pag nasa pull mo siya na eksakto, ma-off na yan, trigger point na yan. Hindi talaga siya sa buto. Dito siya sa side ng buto Ito.
hindi mo ilalagay dito sa buto kasi walang muscle dyan. Dito sa mga side meron siyang mga muscles dito sa tabi-tabi. Oo. Kumbaga dito sa tao, ito, ayan, sa may banda rito ko nilalagay yung sa akin, banda rito. So, sana sa mga katulad ko, nakaka-experience nito, pwede nyo isapul dito. Pero yung iba naman, yung masakit ang balakang, masakit yung paa, yung may sciatica, dito naman ang tira nila, piriformis, bandang tabi konti. Kasi naiipit yung ugat dito na bumababa para sa paa, iluluwag mo itong muscle. Piriformis naman, Doc Lisa. Yan, piriformis on the side. Kung may magmamasahe, di mas maganda. Diba? Ikaw walang magmamasahe, sariling trabaho tayo. Ikot-ikutin. Sige. Okay. Tapos, ang next na gagamitan natin ng... Akin na, Doc Lisa. Pwede mo rin siguro pakita yung stretch konti sa back. May mga nagtatanong dito, nababasa ko. Yung sa stretch natin sa back. One knee. Hindi, one knee. One knee stretch muna. Hindi, one knee muna. Knee to chest. Alam mo, kailangan mo magpa-laser. Okay, so nakakaintindi. Alam niyo na laser. Ayan na, mga 10 seconds. Sarap niyan. Kasi, unang-una, inipit natin yung bola, di ba? Naipit mo na siya. Pag naipit mo na doon sa puwet, naluwag mo na, i-stretch mo afterwards, di ba? So, naluwag mo siya, in-stretch mo. Ang sarap niyan, naka-stretch na siya. 10 seconds. Tapos yung kabila naman, 10 seconds. Yan ang combination ng gagawin nyo. Tapos, dalawang double knee to chest. Naku, ang sarap niyan. Tanggal ang back pain mo dito. Pagising sa umaga, pag ginagawa nyo to, dapat naka-exhale, naka-exhale. Habang ginagawa itong mga exercises at tennis ball, dapat inhale, exhale. Pakita mo, Doc Lisa, sige. Inhale muna, kasi malaki ang tiyan. So, pag knee to chest, sige, knee to chest, exhale. Labas ang hangin sa dibdib para maihila mo. Kasi kung may hangin sa dibdib, hindi mo maihila yan. Okay, tama na. Tapos, ito yung exercise for sciatica. Pakita natin yung right knee to the left shoulder. Yan. Left shoulder. Pabaliktad. Ito, inaabot yung left shoulder. Ganyan ang stretch gagawin natin. Para maramdaman mo yung... Nasaan mo naramdaman, Doc Lisa? Ang hila. Yan, tinuturo niya. Yan ang hila. Na-stretch natin yung muscles. So, mga 10 seconds yan. 10 seconds. Pwede 3 times. So, gayahin nyo lang to, ha? Gayahin nyo sa masakit. Life-saving to. Bakit natin kailangan gawin to? Kasi tumatanda tayo. Lagi tayo nakaupo. Lagi tayo naka-computer. Ito ang sakit ng bagong new century. Yan. Tapos, yung huling stretch for the back, ang pinakamaganda sa sciatica, D4 tayo. Tapos, hihilahin mo itong paa. Yan ang pinakamaganda. So, sa ganitong procedure, ang hinihila mo ay yung kanang sciatica. Yung right ang nahihila. Saan mo naramdaman, Doc Lisa, ang stretch? Yan, dyan mo naramdaman. Yan. Okay. Sige, mga 10 seconds, gawin yung 5 to 10 seconds, gawin yung mga 10 beses o 3 beses. Para okay, kabila na naman. Kung hindi nyo kaya ng ganito ka-stretch, pwedeng mas mababa lang. Ibaba mo konti, Doc Lisa, kung yan lang kaya nila. Okay. Ano pakiramdam mo, Doc Lisa? Paki-explain mo na. Kailangan mapapansinin nyo na nai-stretch o naihahaba nyo dito sa ilalim ng binti. So, anong masasabi mo dito sa mga tennis ball? At masakit ba? Masarap ba? Home remedy ito kapag walang tutulong sa inyong magmasahe, self-massage na lang ang gagawin natin. Oo nga. Actually, kahit may magmamasahe, iba pa rin ang tennis ball talaga. Kasi yung tennis ball talagang ginawa siyang napakasarap. Okay na, Doc Lisa. Pahingin naman ng tennis ball. Foot naman. Yung foot pa pala. Sige. Upo tayo. Umuupo. Dahan-dahan. Baka ma-vertigo. Lahat ng biglang umuupo. Pahinga ka muna. Baka ma-vertigo ka.
kung talagang ano kayo, kung bato kayo, matigas kayo, wag tennis ball gamitin nyo. Gamitin nyo golf ball. Naku, Mas matigas to. ito mas matigas ha. Matigas yung, kung talagang solid ka, golf ball. Pero kung gusto mo medyo mild lang tayo, ito tayo sa tennis ball. To, tennis ball. Luma-luma na to. Ilang taon na nga itong tennis ball Pero ko. pag sa paa maganda tong golf ball eh. Itong mga wooden balls. Pwedeng golf ball pero pang hard yan. Pang hard talaga yung... sa mamasakit ang talampakan, pakita natin, Doc Lisa, sana masakit. D4 ka muna. Ang masakit ay dito sa may gitna. Yan, sa may gitna. Dito siya. Dito sa gitna. Tapos pwede rin dito. Yan, hanggang dito pataas. Pwede rin dito. Sa kakalakad yan eh. Okay. Pwede mo i-self-massage. Pakita mo yung self-massage sa paa. Yan. Self-massage nyo muna. Yan. Banatan nyo. Mga 30 seconds. Lambot nyo. Kung may gagawang ibang tao, mas maganda. Pero kung walang gagawa ibang tao, ay sariling gawa tayo. Tapos, i-stretch mo pag ganito. Yan. Ganyan na pag-stretch, ha? 10 seconds. Masakit yan. May naramdaman ka dito. Parang napupunit yan eh. So, massage, then pull it back. Pwede nyo gawin habang nakaupo kayo. Kung may ibang gagawa, mas maganda. Tapos niyan ay yung tennis ball. Tennis ball na lang. Masakit yung golf ball eh. Tayo ka. Pwede nakatayo. Yan. Kaupo. Sa may daliri muna ng paa. Yung first, sa daliri. Sa daliri muna. Yan. Press. Press lang. Press down. Heel down, press down. Yan ang first step. Okay, hanapin mo yung pwestong masarap. Tapos, kahit hindi yung buong bigat, kahit konting bigat lang. Tapos yung gitna naman ng paa. Yan. Okay, hanapin mo. Okay, hanapin yung pinakamasakit. Ikut-ikutin. 30 seconds to 2 minutes. 30 seconds to 2 minutes. Doc Lisa, ano pakiramdam? Dun sa mga ang trabaho ay laging nakatayo, nagluluto, naguhugas ng pinggan at lumalakad ng malayo, mapapansin natin ang talampakan natin talagang laging masakit tuwing gabi. Malaking ginhawa po ito kapag ginawa natin sa bahay. Pwede rin, kung wala kayong tennis ball, bottled water na ginawang Okay. So, pinapakita natin yung ating mga tips. Dito naman, pinakita natin sa paa. Okay, Reggie, dito tayo. Papakita ko yung pinademo natin sa paa. So, habang hinahanda ni Doc Lisa, ang susunod na tips, kompleto na yung tips natin, ha? Ito yung masakit na inaayos natin kanina sa paa. Plantar fasciitis yan, no? Minasahe natin. Nakita nyo? Nilagyan ko ng tennis ball dito, di ba? Nilagay ko yung tennis ball. Tapos, ito. Ayan ang sakit. Pag hindi nyo gagamutin to, hindi nyo imamassage, patigas ng patigas yan, namumula yan, namamaga dito sa baba. Napakasakit itapak, lalo na sa umaga. Lalo na sa umaga, parang napupunit. Dahil sobrang lakad, anong treatment? Yan o, pwede kayo kumuha ng bottled water na nilagyan ng yelo. Ipa-ice natin siya. Okay? Tapos igulong-gulong mo. Yung malamig na frozen bottle ay nakabigay din ng ginhawa para siyang natural pain reliever sa talampakan. Habang niluluwag mo, hindi mo ganun kasakit kasi ang yelo nakakabawas sa sakit. At minsan naman, pag masakit yung talampakan, hindi lang talaga yung talampakan ng problema eh. Ang naghihila sa talampakan yung binti. Masikip din yung muscle natin sa binti. Dahil sumisikip ang muscle natin sa binti, nahihila yung muscle sa talampakan. Sa gastrocnemius natin yan eh. So, i-rest mo muna kung namamaga to, nilulubag din natin to at nilalagyan din ng ice. Pwede mo i-ice ng mga 3 minutes, 5 minutes.
Tapos kung masakit, namamaga sa may injury, nilalagyan, binabalutan ng bandage para masuportahan. At sa gabi, para hindi mamaga yung paa, pag nakahiga, nakataas siya. Elevation. So, yan ang secret ng mga orthopedic surgeon. Kahit anong napilay sa kamay, sa paa, kung saan man, rest, ice, compression, tsaka elevation. Yan ang secret natin. Okay? So, sana nakatulong itong mga tips. Ngayon naman, merong magagandang tips si Doc Lisa para sa magandang buhok. Okay. Si Tita E nanonood. Magandang araw muli sa inyo. Ito pang inyong makabayang doktor, Doc Willie at Doc Liza Ong. Ang topic naman natin ngayong araw na ito, ano ba yung mga pwede nating kainin para sa ating buhok? Bago tayo magsimula, ituturo ko muna yung normal na structure ng ating buhok. So, ang buhok ay nagsisimula sa hair follicles. Ito po, yung nakabaon na yan. Hair follicles. Bawat hibla ng buhok ay binubuo ng matigas na protina. Bawat hibla ng buhok ay binubuo ng matigas na protina na kung ang tawagin natin ay keratin. Merong growth cycle ang ating buhok. Ang una doon, active growth. So, simula dito sa hair follicle, aktibong paglago. Tapos, magmamature siya, o kung sa Tagalog, nahihinog. At meron din siyang resting phase o pahinga. Ngayon, doon sa resting phase ng ating buhok, doon mabilis mahulog o mabunot ang buhok. 15% ng ating buhok ay naka-rest o nasa resting phase na mamahinga. Kaya makikita natin ang average na pagkahulog ng ating buhok ay mga 100 piraso, 100 hibla kada araw. Ang pwedeng mahulog at bakit nahuhulog ang ating buhok. May mga dahilan bakit kailangang mahulog o bakit nahuhulog ng hindi normal ang ating buhok. Marami pong factors yun. Isa doon ay kung gaano ba ka-healthy yung itinuro ko nga sa inyong hair follicles. Healthy ba or hindi ang ating hair follicles, kaya mabilis siyang mahulog. Tapos, ang ating buhok na mamanaho yan sa ating mga magulang, yung pagkakakapal o pagkanipis ng ating buhok na mamana yan, depende sa nanay o sa tatay. Kasama na yung pagiging kulot. Paghukulot, depende rin kung namana ninyo sa inyong magulang. Hormones. Ang hormones, dahilan din yan para sa ating buhok. Sa lalaki, may tinatawag na androgens. Tapos kasama na dyan yung testosterone. Ngayon, yung mga testosterone na naging DHT, dihydrotestosterone, sa ibang lalaki, mas marami sila noon. Mas marami nako-convert yung testosterone sa DHT, dihydrotestosterone. Kaya yung may ibang kalalakihan, bata pa lang, medyo numinipis na yung kanilang buhok. Sa mga babae naman, depende sa hormone na estrogen. So kapag bumababa ang estrogen, numinipis ang ating buhok. At pagkapanganak, kasi biglang baba, dating mataas ang estrogen, biglang baba. Kapag bumaba ang estrogen, doon nahuhulog. Kaya huwag kayong matakot kung pagkapanganak ninyo, makikita nyo medyo napakaraming nahulog na buhok sa inyo. Babalik din po yun. Stress. Kapag tayo ay stress, sobrang pagod sa trabaho o sa pag-aaral, may problema. Minsan sabi nyo, ay bakit nagkaroon ako ng poknat, lalo na yung mga kabataan. Dahilan din ho yan ng pagkalagas ng buhok. Kapag kulang sa protina, di po ba, sabi ko ang buhok natin gawa sa isang matigas na protina na kung tawagin ay keratin. So kapag yung kinakain natin, bigla tayong nagpapayat o may sakit tayo, bigla tayong namayat, dahilan din yon ng pagkahulog ng mas maraming buhok kesa sa normal. Depende din sa ating kinakain kasi pag mas maganda yung nutrisyon natin, mas gaganda yung buhok natin. Pero hindi ito madalian ha. Halimbawa, inayos mo yung kakainin mo ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito,
Ang maa-affect na lang niya, yung mga bagong tutubong buhok. Yung nakalabas ng buhok, kung dating medyo dry, pangit, hindi na niya maa-affect. So, ang maiaayos mo na lang yung mga bagong lalabas na buhok o yung mga bagong tutubo. Ang paghaba ng buhok natin, ito po average lang, mga 1/4 inch hanggang may iba po hanggang 1.5 inch kada buwan or average of 6 inches sa buong taon. Ano naman ang mga pwede nating kainin para sa magandang nutrisyon ng ating buhok? Ang sinasabi nila, kumain ng maraming vitamin B's na mga pagkain. Kasi ang vitamin B ay para sa paggawa ng red blood cell na tagadala ng oxygen sa buong katawan. Halimbawa, vitamin B6 o pyridoxine. Ang mas kainin natin ng mas madami yung mga corn oil, olive oil, kanin, di ba tayo mahilig sa kanin, oatmeal, soya beans. Ito po ang ating, pag sinabi natin soya beans, yung soya milk at saka tokwa or tofu. Yan, magandang source yan ng vitamin B6. Tapos, sitaw. Ito po, buto ng sitaw. Yan po ang mga sources ng vitamin B6 sa pyridoxine. Vitamin B12, yung shellfish, katulad ng talaba. Talaba. Alimango, alimasag, tulya, at itlog. Ayun, katabi niya yung itlog. Maraming B12 yan. Ganon din po ang folate, vitamin B din yon. Ang magandang source nun, atay, mga berdeng dahon. Tulad ng ito po, dahon ng gabi, dahon ng bawang, alokbati, saluyot, malunggay, broccoli. Ang broccoli po, maraming folate. Seaweeds din po, yung kinakain nating seaweeds o lato. Tokwa, tofu, orange. Ito, orange, tokwa, tofu, soya milk, marami hong folate yan. At kailangan din natin ng biotin. Ano ang sources ng biotin? Yung pula ng itlog, atay, peanut butter, kasama na dyan yung mani. Kailangan din marami tayong iron o hindi tayo nagkukulang sa iron. Kasi nga, ito din yung kailangan mo para sa red blood cell mo. Ang mga sources nito, tulya, talaba, laman ng baka, baboy, manok, pula ng itlog, maraming iron, tuyong dilis, alamang, at sa ating mga Asians, ito pong tofu o yung mga beans. Ito, kasama yan, yung mga beans, bean family. Yan. Seaweeds, broccoli, maraming iron lahat yan. At kailangan natin kumain ng mga vitamin C para ma-absorb yung ating iron. Ano ang sources niyan? Papaya, dalandan, kamatis, mangga, sweet pepper, oranges, yung mga hot chili pepper o yung mga sili natin na paborito at pakwan. Maraming vitamin C yan. Beta-carotene o vitamin A kailangan natin mula sa pula ng itlog. Madali pong kodigo dyan, 4Ks lang. Kamote, kalabasa, carrots, kamatis. Yan. So, ito ang ating kamatis. Ito ang ating mga kamote. Kalabasa, carrots. Ito po. So, lahat ng medyo dilaw o medyo orange. Katulad ho nitong mangga. Yan. Mga dilaw na prutas at gulay. Ito. Mangga. Itong ating yellow pakwan. Kailangan din natin ng zinc. Ang zinc, para sa tissue growth at repair. Kapag kulang sa zinc, napansin nyo, nagkakabalakubak tayo kapag kulang tayo sa zinc o dandruff. So, kailangan kumain tayo ng mga talaba. Marami ang zinc. Laman ng baka, baboy, manok, peanut butter, kasoy, green peas. Yan lahat ang sources ng ating mga green peas, ng ating zinc. At dagdag ko lang para sa pagkakaroon ng Great Hair Day,
inom ng maraming tubig dahil ang tubig ang takapagdala ng mga bitamina at mineral at nutrisyon sa buong katawan natin. So, lahat ng nutrients siya ang mag-iikot. At luwagan lang ang paggawa ng mga braids o ponytail para hindi masyadong mabanat yung ating buhok. Ingat din sa pagkulay ng ating mga buhok dahil syempre chemical to na nilalagay natin sa ating buhok. Tapos dahan-dahan din tayo sa pagtuyo ng ating buhok sa paggamit ng tuwalya kapag bagong ligo. Kasi nga kapag bagong ligo tayo, mahuna or very brittle ang ating mga buhok. Kaya dahan-dahan lang sa paghila, sa pagtuyo kasi baka mapadami yung mahuhulog na buhok sa atin. At lagi kong binibilin, shampoo para sa buhok, sabon para sa katawan, wag pagpapalitin. So, kahit humanipis yung buhok ninyo, o kaya yung medyo, alam ko yung mga kalalakihan, di ba? Minsan ang uso ngayon, hindi sila nagbubuhok. Pinagugupitan nila sa barbero. Kahit ganon, kailangan shampoo pa rin yung ginagamit ninyo. Bakit? Kasi yung shampoo, mas hindi kayo magda-dandruff. Kasi yun nga yung pH na nababagay dun sa balat ninyo dito sa anit. Mas angkop yun. At habang nagsha-shampoo tayo, basain mabuti yung buhok. Huwag naman konting basa lang. Kasi hindi nyo masya-shampoo mabuti. At ganon din sa pagbanlaw, gumamit ng marami-raming tubig para mabanlawan maigi ang ating buhok. Pag po merong kakaibang paglulugas ng buhok, pwede tayong pumunta sa ating mga dermatologist, sa ating mga kalalakihan. Kapag medyo napansin nyo, bata pa kayo, bakit naghuhulog na ang buhok, meron magagawa ang inyong dermatologist. At nabanggit ko po kanina, depende din po sa ating hormones. So, pwede rin po tayong magkonsulta sa ating mga endocrinologist. Sila po yung doktor para sa hormones. At last ng tip, tanungin ng inyong hairstylist o tagagupit, ano ba yung tingin niya sa inyong buhok? Ano ba yung assessment niya? Very dry ba? May split ends ba? Ba kailangan namang gupitan ng yung mga dulo-dulo ng ating buhok? Kung girl tayo, pag boy mas madalas, every 2 weeks talagang nagpapatrim sila ng hair. Para naman, magawa ng paraan kung kasi siya ang makaka-assess kung anong nangyayari din sa ating buhok. So, para makapagkonsulta tayo. So, sana po magkaroon tayo ng magandang buhok sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Salamat po. Okay, Doc Lisa. Kompletong-kompleto yung tips mo, ha? Parang napahaba mo yung tips mo. Kompletong-kompleto ang tips mo. Papasalamat muna tayo sa YouTube, Google. Ito favorite natin. Dito ko nilalagay lagi. YouTube, Google natin. Binigyan tayo ng award for getting more than 100,000. Actually, around 170,000 subscribers na tayo. Sa lahat ng award, ito yung pinaka-favorite kong award. Meron tayong bibigay ng mga tips sa kanila para sa sakit sa katawan. Basic tips lang, papakita natin. Kanina, pinakita natin yung paggamit ng... hiningal ka doon, no? Sige, binabago ko tong stand natin. Naayos ko lang, binababa ko konti. Okay. Tapos, ito yung mga tennis balls natin na pinakita natin kanina. Ilalagay sa leeg, sa may balikat, sa likod, sa may puwetan, at sa paa. Ginagamit din natin to. Tapos, papakita ko lang, Doc Lisa, konting stretch lang. Konting stretch lang ipapakita natin sa kanila. Yan. So, bibigyan ko kayong basic stretch na magagawa nyo araw-araw. Siguro, ginawa ng Diyos na masakit din itong mga leeg ko, katawan ko, para maituro ko sa inyo. Ang first, lagi kong gustong ginaganito ang shoulder. Pwede natin gawin ito man ng shoulder shrug. Ito kasi masarap na pampaluwag Hindi lang balikat ang pinapaluwag niya, pati yung leeg natin. Bakit sumasakit ang leeg? Kaka-cellphone, kaka-computer, di ba? Kaka-trabaho, kakabasa, kaka-type, kaka-Facebook live, di ba? Sumasakit ang leeg. Ang first tip, pwede ito gawin ng lahat ng tao, pero syempre kung meron kayong operasyon sa leeg o talagang namamanhid dito sa kamay ninyo,
siguro papacheck muna tayo sa orthopedic surgeon, rehab medicine doctor para masigurado na ligtas kayo. Pero sa karamihan ng mga Pilipino, 99%, pwede nyo to gawin, ha? So, pampalawag ng leeg, ginagawa ko to, i-bend lang natin ganito. Hayaan mo lang yung weight ang magbabagsak. Na-stretch yan dito. 5 seconds, 7 seconds. Stretch ulit. Sige, si Doc Lisa ang advanced yan. Pang bata, pang advanced, may hatak pa siya. Oh. See? Ako ayoko muna mag-hatak. Kasi mas matanda tayo. Ano lang tayo, mild lang. Pero kung mas bata ka, pwede mo i-stretch. Kung tumunog, okay lang. Basta mahinang tunog lang. Basta kabila. Mga 7 seconds. Sumisikip yan dahil kaka-computer, kakabasa. Titigas yan. So, ito yung nagpapaluwag. Pwede mo i-ganito kung gusto mo. Pero dahan-dahan lang. So, left and right, pwedeng 3 times at 3 times. Sabay po kayo. Pwede nyo gawin to, sabay. Tapos, ang naluluwag niya itong mga muscle dito. Kung gusto mo iluwag yung nasa likod, medyo pababa. Tingin 45 degrees pag ganito naman. Yan. Sabayin mo ako, Doc Lisa. Yan. Ito yung gusto kong stretch eh. Dito ko naramdaman ito. Kita nyo, galit na galit yung mga muscle ko dito sa leeg. Yan. Galit na galit. Yan. 3 times. Tapos dahan-dahan lang ang ulo. Doon naman sa kabila. Ito, hinihila ko ng kamay ko to. Mas kaya ko. Okay? Tapos, pag 3 times yun na nagawa, ibalik ng diretso, tapos ibalik-balik nyo. Left, right, left, right. See? Nafe-feel ko yung bana, tumutunog-tunog. Ang next ay titingin sa kaliwa at kanan. Tingin, tulungan nyo ng kamay konti. Konting push. Masarap yan. Push. Konti lang. Yung iba kasi, hindi na makatingin sa kaliwa. Bakit? Sumikip yung leeg eh. Mahirap naman kung tumatawid ng kali, hindi ka makatingin, di ba? Kailangan makakatingin ka, mabangga tayo. Tingin naman sa kanan, oy, sumikip pa. Comment po kayo kung sumikip, niluluwag natin ngayon. After this 10 minutes, luluwag na yan. Tingin. Sarap, di ba? O, sabay kayo. 3 times. Pag nasa office, gagawin nyo to. Pag nag-computer 10 minutes, nanood kayo ng Facebook Live 10 minutes, gawin nyo to. Tapos, ibaba yung ulo, dandahan. Tapos, ito yung gustong-gusto ko. I-swing mo lang. I-swing mo pag ganito. Swing it. Yung buong range ng buto mo, swing mo lang. Dahan-dahan lang. Tapos, ibalik ng diretso. Hinga malalim. Sa ilong. Pigil. Labas sa bibig. Mahalaga ang paghinga sa ilong kasi merong nitrous oxide yan. May special benefit pag humihinga sa ilong kaysa sa bibig. Tapos next, gagawin natin sa shoulders. Paikutin natin. Yan. Clockwise, paatras. Gawin yung 5 times. Dapat nga 10 times to. O, Doc Lisa, nakita yung shoulder malaki. Ngayon, pabaliktad naman. Pabaliktad. Minsan lumalagotok yan, ha. Pag lumalagatok, okay lang yan. Tapos, alternate. After this, nalulubog mo konti shoulder mo. Lagi ko to ginagawa. Tsaka dapat open to. Open chest eh. Kasi pag close, kuba eh. Mga Doc Lisa, close. Pag close, kuba, ang pangit tingnan. Papanda kayo ng 1 inch. Imbis na 5 feet, magiging 4'11". Kasi bakit nakukuba? Laging nakayuko at matigas ang muscle dito. Ang ginagawa natin dyan, i-release natin yung muscle dito para bumuka. Paano i-release? Simple lang. Kamay at i-massage itong parte. Doc Lisa, massage. Pakita mo nga, i-release mo nga. Ayan, sige, release mo. Ikaw mas magandang model, i-release mo yan. Anong pakiramdam? Laksan mo konti. Yan, dapat iluwag natin ang ating pectoralis muscles. Yan po yung nandyan sa ibabaw. Yes, pectoralis muscles yan. Iluwag natin. Self-massage tayo kasi walang gumagawa eh. Tapos, ang isa pang iluluwag, itong pectoralis major, itong laman dito. Kita niyo to? Meron ka diyang muscle. Subukan niyo, hawakan niyo yan. Tapos alugin niyo. Iluluwag yan. Para yan sa frozen shoulder.
Ito, mas maganda itong pectoralis nito. Sige, yung laman mismo. Ano, malaki ba yung muscle mo? Dahil yung binubuhat eh. Bigat-bigat ng bag eh. Ang bigat ng bag niya, 10 pounds. So ito ganito ang pag-massage. Kamay dito, galaw-galawin nyo. Yan. Niluluwag. Ang sarap po niyan. Promise ko sa inyo. Natutunan ko to. Ang dami ko pinanood ng videos, mga 5, 6, PT, Cairo, rehab. Ito yung best. So, dito, pectoralis, merong minor, major. Tapos dito, gagawin natin. Tapos dito sa balikat. Ayan i-press nyo. Merong muscles dito na ito. Pakita mo nga. Kahit dito sa kabila, Lisa. Pakita mo yung balikat na yan. Ito ang masarap na banatan. Sige, ipitin mo maigi ng buong kamay. Yan, ipitin mo. Ipitin mo siya yan. Pisain mo na yan. Pisa mo siya to. Ang tigas nito. Para kang bodybuilder. Para bodybuilder siya. So, ito. I-press mo to. Madalas pong matigas yan. I-press mo to. Yan, Tapos, ang sikreto ganito, pampaluwag, Imbis na buong kamay yung pamparelax, pampalambot. Diba? Ngayon, kung gusto mo yung talagang maluwag siya, gamitin mo 3 daliri. 3 lang. Ito. Kunin mo yung pinakalaman dyan. Kunin mo siya. May isang litid dyan eh. Kunin mo. Kunin mo yung litid dyan. Pag nakuha mo siya, naipit mo na siya. Ipitin, naipit nyo na, ready na? Ipit na ba, Doc Lisa? Pag inipit nyo, tingin sa kabilang side. Yun, ang bahanat, ang sarap. Try nyo, promise. Habang nakaipit, tingin sa kabila, hanggang kaya nyo lang, Pag inikot nyo ulo nyo, napupul siya. Ano pakiramdam mo? Sarap ba? Pagkaipit. Kamusta? Maganda po ito sa mga nagkakaroon ng stiff neck, frozen shoulder. Frozen shoulder. So, ito po ang mga pwede nyong gawin na home remedies. Gawin niyo po ito. Ito, sarap ang ginagawa ko. Mamaya luluwag na ako. Kasi lagi nating problema yan. Every morning sumisikip. Bakit sumisikip? Tingnan ang kalendaryo. Tumatanda tayo. Hindi, tumatanda konti, sumisikip konti, kaya meron tayong tips para bumata. Di ba? Kala ka na-stress kasi pag 15 katapusan, marami na hong babayaran. Lagi naman 15 katapusan Walang kahit anong araw. So ito, pasensya na, natatagal lang ko kasi ang sarap Di ba? Promise yan. Ganito ang secret. Ito, pinipress ko. Mas matigas to. Di ba? So kung ano yung makakapa nyo, may nakakapa ako dito may bilog Kung ano yung matigas, yun ang gagalaw-galawin nyo. Tapos ikot-ikutin nyo. After the shoulder, pampalawag nito, meron tayong ganitong stretch. Yan. The famous stretch. Tumunog. May taong tumunog, Lahat ng tumunog, yung shoulder, yung leeg, dapat may like, may share. Kasi ibig sabihin na tumunog ng pop, naglabas ng nitrous oxide, lumabas yung air. So, yung pressure na wala. Hindi natin alam ba tumutunog. Sabi nila may air na lumalabas 5 to 10 seconds. Yung kamay nakadiretso. Minsan yung kamay nakaganito. Pwede rin ganito o ganito. Pero minsan nakaganito. Skip ang kanan ko. Skip. Tapos open to. Open. Sunod po lahat mga bata. Sunod open. Atras ang kamay, then clap. Clap. Sige, 10 times. Atras kamay, then clap. Pero bago mo i-clap, i-open mo muna. Para tumangkad, para maganda sa mga kababaihan, mas lumabas yung dibdib. Mas makita. Open, clap. Doc Lisa. Clap. May isang massage pa na napakaganda. Hindi, may isang napakagandang massage. Itong deltoid na to, itong brasong malaki. So, ganito gagawin nyo Lagay nyo yung kamay sa hinlalaki sa kilikili. Total, naligo naman tayo. Tapos itong 4 na daliri sa ibabaw. Papakita ko sa inyo Gawin nyo to, yung hinlalaki sa kilikili para may puwersa. Tapos ito sa deltoid muscle. I-strip down mo yan, ang tawag yan. Strip down, Doc Lisa. Ito to. Strip down pababa. Yan. Strip down. Strip down. Gawin niyo po. Strip down. Strip down. Parang
Pag nagluluto ba ng karne ganito, parang tenderizer. Oh, strip down, strip down. Kadalasan ng frozen shoulder dito ang diferensya. Yan, strip down. Kamusta sa yung strip down? Ano pakiramdam? Ito po ang ating deltoid muscle, itong nakaumbok dyan. Ayan po yung minamasahin natin para lumambot kapag ho kayo ay may frozen shoulder. Yan. Frozen shoulder, Pag frozen shoulder, gusto ko lahat ng followers natin na tataas ang kamay. Tataas ang kamay. Marami sa inyo hindi maitaas, di ba? Kung hindi maitaas, gagawin natin yung massage. Tutulong yung kabila. Ito ang problema ko everyday. Ewan ko, kami mga may edad. Kamay sa umaga, tumutunog. Tumutunog lagi ang kamay natin. Ganito gagawin natin. Ako wala akong choice I have to do this every day. Kasi pag hindi ko gagawin, pag gising ko, tok. Itong kamay ko, tok. Bakit lumalagutok ang daliri? Sobrang laba, sobrang trabaho, sobrang sipag, sobrang buhat. Nagkakaedad, may konting arthritis, osteoarthritis, di ba? So, kaya tayo hindi dahil sa kinain natin nagkakaedad, dahil sa trabaho, iluluwag natin yan. So, every day, pagising ko, open, close. Open, close muna. Para lumuwag siya. Paano open, close? Hindi basta ang open, close na bata, Open, close na talagang buka. Kita nyo, bukang-buka yan, Bukang-buka, Galit na galit, Buka, close. Buka na parang napupunit, close. Gusto mo i-stretch yung mga tendons. I-stretch mo yan. Open, 3 seconds, close. Open, close. Para ma-open. Kasi pag may edad, hindi na ma-open. Ganito na lang kamay. Pag kukuha sila, ganito na lang. Sayang Napakahalaga na kamay. Open nyo. Habang kaya nyo pa i-open, close. Next is, pag open, close, ito, piano. Piano technique. Yan. Gawin nyo piano technique. Napakasarap ng piano technique. Open, close. At ito ang problema ko lagi. Thumb. Hinlalaki. Kaya ganito exercise ko. Ikot. Ayaw umikot. Ewan ko kung pareho po problema natin. Hinlalaki din ba? Napaka-importante ng hinlalaki. Alam nyo bakit, Doc Lisa? Ang trabaho niya, 50%. Ang trabaho, pag walang hinlalaki, wala ka na magagawa. Ito ang secret ng mga tao. Bakit tayo magaling? Yung mga ibang hayop, hindi nila ma-oppose yung thumb. Kaya tayo nakakakuha, kaya tayo magaling dahil sa thumb. Pag humina ang thumb, 50% useless na kamay. Kaya ikutin nyo. Both sides, ikot-ikot. Yan Sa umaga, masikip tong hinlalaki ko. Kaya kailangan ko to gawin. Nasabay ko na sa inyo. Okay? Tapos ito, napakasarap na stretch Gagawin natin sabay po tayo lahat. Promise ko, kamay close. Baliktad. Tumunog na naman. Doc Lisa, ano ba nangyayari sa'yo? Ilang tunog na siya? Ano na siya? 2 tunog na. Balikat ba? Matunog talaga itong mga balikat ko Masipag. Yan Baliktad and stretch. Stretch up. Sarap. Sino namamanhid ang kamay? Taas ang kamay. Kasama ako doon. Ba't namamanhid? Minsan naiipit dito. Ayan Stretch. Sa kamay, ang massage, ganito. Padiretso. Dito. Pag ito ang tumutunog, ganito ang pamassage. Pag ito ang tumutunog, may nakita ko kahapon, follower natin, tumutunog. Ayaw na maitaas. Ganito ang pagmassage. Bakit tumutunog ito? Ang problema sa trigger finger, pag ito tumutunog, nandito yung nodule. May isang bilog na injury, sumakit. Dahil may bilog siya dito, ayaw mag-glide. Kaya tok, gumaganyan yan. Yung sa akin, ito ang tumutunog. Nung mga 10 years ago, medyo natumba kasi ako Natukod ko to Nagkaroon na injury. Kaya dahil dito, may tunog ito. Ito, tumutunog ko. Ang litid ko nandito yung nodule. So, ginagawa ko, minamassage ko yung nodule para lumambot konti. At ginaganito ko. Tumutunog siya, pero niluluwag ko siya. Nandito. Salamat sa aking hand surgeon, Dr. Aida Takata. Kamusta? Makati Med, Manila Doctors.
May mga doktor ganun, hand surgeon. Trabaho nila hands lang. Sa kanya siya dati na injectionan ako dito steroids. Pero ngayon bumalik tumutunog pa rin Ibig sabihin na tumutunog, kailangan ko mag-FB live para sa kanila. Okay, so massage siya, massage. Tapos ganito pag massage, ganito. Try niyo to, pang carpal tunnel yan. Dito. Ito yung carpal tunnel median nerve. Carpal tunnel, manhid ng kamay, kakalaba, masikip itong median nerve. Ang secret, i-massage. Tapos ikot-ikot. Ganito lang, ikot-ikot. Anong purpose? Niluluwag ang median nerve. Bawal na bawal iunan ng kamay. Ulit-ulitin ko. Bawal na bawal iunan. Pag inunan mo, naipit ang median nerve, patay ang nerve. Pagising mo, hindi na magalaw. Diba? Namatay yung kamay. Kasi inipit mo Bawal iipitin. Kasi dapat buhay ang median nerve. Kaya dapat diretso lang. Nagko-computer, diretso. Bawal nakaganon. Dapat nakadiretso para hindi maipit. Iluluwag. Last massage, dito sa likod naman. Ganito pag-massage. Ang mga bata, sarap niya, no? Try it. Tapos habang minamassage mo yung mga ugat dito, may secret yan para lumuwag. Ang secret ay up and down. Ito, parang nagbababay habang minamassage. Perfect? Perfect ba to? Okay. So, yan ang mga exercise natin sa kamay. At last na lang, pampaluwag, up and down. Ikot. Nako, ako naman tumunog. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Tunog siya. Tunog. Carpal tunnel stretch. Carpal tunnel stretch. Ito yung mga positions ng carpal tunnel. Ini-slide yung median nerve. Carpal tunnel stretch. Ganito. Alam ko marami sa inyo hindi kaya to gawin. Ganyan na lang ang kamay nila. Ipilit nyo. Ipilit nyo. First, 5 seconds. Second, tabletop position. 5 seconds. Ini-slide yan yung tendon. Ito. 5 seconds. Close. Open ulit. Tapos close ulit. Close it. Tapos open ulit. Sunod lang. Last na lang. Ito pang carpal tunnel, i-stretch nyo pa ganito konti. Naka-stretch nyo, pinupull nila 10 seconds. Meron silang technique dahil sa ganitong posisyon, nag-i-slide. Pag umi-slide yan, lumuluwag at nababawasan yung manhid sa inyong mga kamay. Okay, so those are our exercises for today. Nakompleto ko ba? Ito mga ginawa ko niya. Shoulder, kamay, paa, leeg, exercise sa kamay. And banda ulit, shake. Konting shake. Masarap ang shaking. Shoulder shake, shake. And trabaho na. Okay, maraming salamat sa lahat ng nanood nitong part 1 ng ating Facebook Live. Huwag po mag-alala kasi babalik tayo in 3 minutes sa part 2. Napakaganda ng topic natin. Ito yung matagal naming desisyon kung bakit namin tinanggal itong nunal at kung kailangan ba tanggalin ang inyong nunal. So, sa part 2 po natin yan. Salamat po sa pag-like, salamat po sa pag-share. God bless po at babalik po kami. Bye po.